Hindi pwedeng pagsamahin ang gawain at sinasabi ng mga propeta kontra sa mga gawain at sinasabi ng mga eskriba at mga pariseyo. Bakit? Dahil karaniwan ng mga propeta, sila'y palagi nagsasalita sa ngalan ng katotohanan at kabutihan ng mga tao. Samantalang ang mga eskriba, in contrast, ganun din ang mga pariseyo, sila itong nagtatago ng katotohanan. Kaya naman si Jesus, sa maraming pagkakataon, palaging kinukundina ang mga sinasabi at ginagawa nitong mga eskriba at mga pariseyo. Hindi dahil sila'y hinuhusgahan, kundi ito isang tanda ng pagmamahal ni Jesus at malasakit dahil gusto nilang matauhan, matinag itong mga eskriba at pariseyong ito upang sila'y matutong magbalik loob sa Diyos, aminin nila ang katotohanan na kanilang pilit na itinatago sa pag-aanyong mabubuti. Ang sabi nga ng Ebanghelyo, para silang mga libingan na pinaputi sa labas, subalit punong-puno naman ang mga buto ng patay at kabulukan sa loob. Kumbaga, ang pinapahalagan palagi ng Panginoon ay kung ano ang nasa loob, hindi kung ano ang nasa labas. Dahil ito na ang naging parang pag-uugalit buhay ng mga eskriba at mga pariseyong ito, na habang sila ay nagtatago sa anyong mabuti at pagpapakabuti, magaling silang magdrama, magbalat kayo, lalo namang nawawala ang katotohanan sa kanilang buhay dahil sila'y nagiging instrumento ng panghuhusga sa kapwa, pang-aapi at pagsasamantala, lalo na sa mga maliliit. Ito ang kalunos-lunos at kawawang kalagayan ng mga eskriba at pariseyo. Kaya hindi uobra ang kanilang mga sinasabi at ginagawa dahil ito'y hindi makapagliligtas una sa kanila maging sa mga tagasunod nila. Ang sabi nga sila'y mga bulag na taga-akay. Samantala ang mga propeta, sila'y palaging inilalagay ang kanilang sarili sa ngalan ng katotohanan kahit na sila'y usigin, pagsabihan ng kung ano-anong hindi tama, basta ang kanila palaging pinagmumulan ay kung ano ang totoo ukol sa kanilang buhay at ukol sa Panginoon. Kung bagay, walang pagbabalat kayo, walang halong tinatawag nating duplicity. Kung ano ang nasa loob, yun din ang makikita mo sa labas. At madali ito nating makikita sa mga tao. Kung sila'y consistent, ang isang tao mabait, kahit yan karaniwan ay matrigger ng mga bagay na panglabas, hindi siya basta-basta karakarakang magre-react ng masama sa kanyang kapwa dahil likas na, kumbagay second nature niya na ang kabutihan sa kanyang puso. Dahil ang totoo, habang nabubuhay ang tao sa katotohanan, lalo naman siyang pinagpapalat, dinadalisay ang kalooban upang kung hawak niyang totoo ang katotohanan, hindi siya basta-basta magre-react sa maraming kasinungalingan. Kung kaya, ngayon sa panahon natin na usong-uso ang mga fake news upang pagtakpan ang katotohanan, kinakailangan ng mga taong totoo sa kanilang sarili, yung walang pagbabalat kayo, yung ang katotohanan lamang ang kanilang pinanghahawakan. At hindi malayo tulad mang nangyari sa mga propeta, sila'y nauusig, sila'y nagiging biktima rin, karaniwan ang kanilang ipinapahayag.
Sa maraming mga nakaraan na panahon, magmula sa mga apostol hanggang sa ngayon, karaniwan yung mga taong nangangaral, nagsasabuhay ng ayon sa kalooban ni Jesucristo at ng Panginoon ay siya ring nagiging daan upang parang sila'y maging biktima ng kanilang pinapahayag. Kaya nga, hindi natin pwedeng higitan ng ating guro. Kung si Kristo ay naging biktima ng mga tao na nagpapatay sa Kanya, maging ang mga propeta ipinapatay din, bakit hindi sa atin? Dahil kung talaga tayo para sa Panginoon, susuungin din natin ang Kanyang pinagdaanan, alang-alang sa pananampalataya at katotohanan. At dito tayo hinihikayat ng Diyos dahil sa Kanyang pamamahal na maging makatotohanan tayo sa lahat ng pagkakataon dahil yun naman ang pinaka-importante sa Panginoon. Hindi natin pwedeng higitan ang ginawa ng Panginoon sa Kanyang kamatayan sa krus. Pwede lamang natin siyang tularan kung hahantong sa pagiging martir ang ating buhay. Yun ay wala na sa atin dahil ang mga sitwasyon natin ay iba-iba. Ang ating mga problema ay iba-iba. Pero ganun pa man, iisang pagtawag sa kabanalan ang inaasahan sa ating pagtugon ng Panginoon. Patuloy tayo mga kapatid manalangin sa ngalan ng Obispo at Pantas na si San Agustin na ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan dahil siya sa kabila ng kanyang kahinaan, nagsimula siyang mamuhay sa katotohanan hanggang siya ay maging isang pantas, isang doktor ng simbahan na binigyan ng abot-abot na biyaya upang patutuhanan ang ukol kay Jesucristo at maging saksi ng Diyos at ng kanyang kabutihan magpakailanman.